Matthew chapter 9. Tayo po ay magpuproceed na sa ating pong Sunday School, and it's all about pa rin sa synopsis of the book, and now we'll be moving on to the New Testament. Natapos na po tayo sa Old Testament, and ngayon po ay pumunta na tayo sa New Testament. Like we always say, it's always important na tayo po ay merong nalalaman sa nilalaman ng hinahawakan nating Biblia. Amen. And of course, ito po ay matinding pagpapala mula sa Panginoon na binibigay na knowledge sa ating mahal na pastor na ayaw ng Panginoon na tayo ay maging isang iglesia niya na inosente sa kanyang salita. Amen. Alam niyo po, or innocent, I mean ignorante. Sorry for the word, ignorante sa kanyang salita. Sabi nga ng ating mahal na pastor, ignorance of the Word of God is ignorance of God. Kaya it's very important na alam po natin kung ano yung nilalaman ng hinahawakan po natin na Biblia. Alright? Now, like I said, tayo po ay dadako na sa synopsis of the books of the New Testament. At ngayon po ay pupunta tayo sa first book, which is the book of Matthew. Matthew chapter 9, verse number 9. Sabi po ng Bible dito, and Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom, and he saith unto him, follow me. And he arose and followed him. Alright, tayo po ay sandaling manalangin. Let's pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this time of our Sunday School na binagalob niyo po sa amin para muli kaming matuto sa inyo po, Panginoong salita, at patuloy po naming malaman, Panginoon, ang nilalaman ng inyo pong salita na ipinagkatiwala niyo po at pinagkalob niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, na patuloy niyo po kami binibigyan ng chance, Panginoon, para kami patuloy na maging maalam po sa inyong salita, na sa ganun ay patuloy po itong maging kapamaraanan, Panginoon, ang aming patuloy na paglapit po at paglago sa inyo. Binabalik ko po ang lahat ng paburit pasalamat sa inyo at pangunahan niyo po ko sa aming pagtuturo ngayong Sunday School, O God, and give us your wisdom, knowledge, and understanding. Do not allow Satan, O God, na mag-intervene po sa aming pong panambahan. Ano man, Panginoon, ang plano niyang gawin, Panginoon, para mawala ang focus namin sa service, Panginoon, ay huwag niyo po itong pahintulutan. Binabalik po namin paburit pasalamat sa inyo muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Now, like I said, nasa book of Matthew na po tayo. But of course, before I proceed to the book of Matthew, tayo po ay nasa synopsis na ng books. Nagsisimula na po tayo sa New Testament. And of course, the New Testament, as we all know, kahit sa mga bata ay na nasa Sunday School, they know that the New Testament has 27 books. And at ako'y nagpapasalamat that hindi po nagiging ano po ito hindi po ito bago na sa mga bata pa lang ay meron na silang alam ng salita ng Diyos, and dinidiscuss. Alam niyo po, ito isa sa mga meron sa junior church po natin every afternoon. Meron din po silang mga Bible trivias na tinatawag po namin na naglalaman kung ano lang yung madali nilang maunawaan sa salita ng Diyos. Alright? So, kaya napaka-importante po, at least may follow-up po tayo. Alright? So, yan po ang New Testament, and of course, it is from the book of Matthew hanggang sa book of Revelation. And the New Testament's theme is, it is the realization of the coming Messiah. Yung Old Testament po kasi is the anticipation of the coming Messiah. Then the New Testament is already known as the realization of the coming Messiah. Alright? So, just to give you a bit of background ng general divisions ng New Testament, of course, we all know that the four Gospels, para rin po sa aming mga bisita, may tinatawag po tayong four Gospels. And the four Gospels is the book of books na consist of Matthew, Mark, Luke, and John. And kung pagsasama-samahin po natin, after na ng four Gospels po na yan, is the book of Acts. At ang book of Acts ay naglalaman ng history, and it is the history of the church na itinayo ng Panginoon Jesucristo at ang kanyang paglago. Diyan po natin makikita yan sa book of Acts. Kaya nga po dyan natin pinapattern sa book of Acts yung paglago ng ating pong iglesia. And you can clearly see
if you are aware of what's happening on our church, you can clearly see na tayo po ay nasa right facing because you will see our pattern sa book of Acts. And after the book of Acts, mula po sa book of Romans hanggang sa 2 Thessalonians, yan po ang tinatawag na church letters. Alright? Yan po ay tinatawag na church letters. Yan po ay mga sulat ni Apostol Pablo sa mga simbahan. Alright? From the book of Romans down to the 2 Thessalonians. Book of 2 Thessalonians. And then, meron din po sinulat si Apostle Paul na tinatawag na pastoral letters or pastoral letters. Yan po ay mula po sa 1 Timothy hanggang sa book of Titus. And meron din siyang isang personal letter na isinulat kay Philemon. Yan po yan. And kaya nga po yan mula po sa Romans yan hanggang sa Philemon, yan ay known as the Pauline epistles. Alright? Pauline epistles. Mga letters po yan na naisulat ni Apostol Pablo. Alright? So, moving on, ang sunod po na libro dyan ay mula po sa book of Hebrews hanggang sa 3 John. Those books are known as the general epistles. Kasi po, yan po ay mga sulat na hindi na po naka-particular wala na po siyang particular crowd. Kumbaga, kung makikita nyo po yan, if you're going to the book of Hebrews, makikita nyo ang address po dyan sa verse number 1, scattered abroad to the saints that were scattered abroad. So, halo-halo na po yan. So, ibig ko sabihin, yan po ay address to a general people. I mean, sa kabuuan na. Alright? Yan po yan. Sa book of Hebrews hanggang sa 3 John. And the known book of Revelation ay alam din po natin dito at kinikilala rin po ito as the prophetical book. Okay? The book of Revelation is also known as the prophetical book. Now, bago po, yung Old and New Testament ay may span po yan na tinatawag na 400 silent years. Alright? 400 silent years. At kung ano po ang nilalaman ng 400 silent years na po yan, ay madalas yung po naririnig sa mga preachers dito, ay wag na po natin pag-usapan kasi silent nga po. Okay? So, 400 silent years yan, hindi na po natin. Pero actually, naituturo din po yan sa Bible school. If I'm not mistaken, ay as far as I've known, ay yung pagitan po na yan ay meron pa po mga dapat tayong malaman dyan. Pero hindi na po natin di-discuss yan dahil nakafocus po tayo sa books of the Bible. Sa mismong mga books. Now, yung binanggit ko po sa inyo kanina na comparison ng 4 Gospels. Yung 4 Gospels po, lahat po yan ay tumutukoy. Yan po ay mga libro na natumutukoy sa Panginoong Hesukristo. So personally, lahat naman po, the whole Bible itself is the main theme, the central theme is of course no other than the Lord Jesus Christ. But again, yung book of Matthew, Mark, Luke, and John, yan po ay lahat ay tumutukoy sa personality ng Panginoong Hesukristo. Now, kaya po yan tinawag na 4 Gospels dahil lahat po yan ay, like I said, diyan po na-expose ng matindi ang Panginoon, in-expose ng matindi kung sino ang Panginoong Hesukristo as the coming Messiah. Or yung dumating, as the coming Messiah. Diyan po yan. Kasi realization na po ang New Testament. Now, yung book of Matthew, Mark, Luke, and John, meron po yan silang tinatawag na mga, meron din silang differences, but meron silang tinatawag na shared contents. Okay? Because yung harmony po ng 4 Gospels, nagkakaroon po ng problema because maaring meron po kayo nakakarinig na harmony na pinag-iisa yung 4 Gospels. But the truth is, hindi po mapag-iisa ang 4 Gospels because it has its own different contents. But all of them have shared contents na nagkakasundo. You see, bakit? Dahil po ang nilalaman yan ay patungkol sa personalidad ng Panginoon Hesukristo. If we're going to check it, yung differences po niyan, halimbawa po, like for example, yung book of Matthew, 42% ang nilalaman ng book of Matthew ang pinagkakaiba niyan from the book of Mark, Luke, and John.
Pero doon po sa kanilang apat, 58% ng Book of Matthew, meron po yang na-share. Meron po yang na-share sa bawat book. From the Book of Mark, Luke, and John, 58% ay meron po yang na-share. And even actually sa Book of Mark nga, 93% yung kanyang na-share doon sa Matthew, Luke, and John. You see, so meron po silang ang pinag-uusapan pagdating sa harmony ng four Gospels po na ito ay yung kanilang napagkakasunduan pagdating sa Panginoon Jesucristo. Pero hindi po natin sila pwedeng pagsamasamahin para maging isa. You see, bakit po? Kasi meron po yan silang kanya-kanyang views. Yung mga author nila ay may kanya-kanyang purpose ng pagsulat at meron silang kanya-kanyang aspects na tinitingnan sa kanilang pagsulat. Like for example, ito po ngayon, nandito po tayo ngayon sa Book of Matthew. Sa Book of Matthew, may purpose of writing ng Book of Matthew. Pupunta na po tayo dito sa synopsis ng Book of Matthew. Okay? May iba-iba po yan silang apat. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo mga kapatid, para hindi po tayo madala o malinlang ng mga maling katuruan. Like for example, na kinukuha sa Book of Matthew, pag hindi nyo po naintindihan, o bakit sinabi ito sa Book of Matthew, dapat ganito, ganyan. Pag hindi po natin naintindihan at ipipilit po natin, most of the time, ganyan po yung nagiging problema, nagkakaroon ng confusion pagdating sa doctrines. Kasi pinipilit nila yun na yung nasa Mark, ay dapat yun din yung mangyayari, yung nasa Matthew, pinag-iisa-isa nila lahat. Like I said, meron po silang shared contents at yun yung tumutulong sa kanilang harmony, sa kanilang harmony, pero hindi sila pwedeng pag-isahin as one dahil may iba-ibang aspects po yan. Okay? May iba-iba po yan na tinutukoy. May iba-ibang purpose. Punta po tayo sa Book of Matthew. Okay? Sa Book of Matthew po, if we're going to the Book of Matthew, of course, kanina yung binasa po natin, he is the author of the Book of Matthew. Okay? Ang author po ng Book of Matthew ay walang iba kundi si Matthew mismo. Before he became Matthew, ay ang pangalan niya rin po ay also known as Levi. Alright? And in the book of Mark chapter 2 verse 14, even in Matthew chapter 10, makikita po natin that he is one of the 12 apostles. Okay? So, as far as the author is concerned, si Matthew po ay he is a Jew who was a publican, also known as a Roman tax collector. Okay? Roman tax collector. Actually, nababanggit ko, ewan ko kung nababanggit pa po ito ngayon, pero natatandaan ko po before ay during my Sunday school years ay nabanggit pa itong si Matthew as a Roman tax collector. Makikita po niyo yan sa Matthew chapter 10 verse number 3. Alright? Let me just try to read it quick. In verse number 3, Matthew chapter 10, verse number 1, makikita nyo po dyan yung pagtawag sa kanyang 12 disciples ng Panginoon Jesucristo. Sa verse number 3, makikita po natin yung pangalan dyan ni Matthew, kasama po na Philip and Bartholomew, Thomas, and Matthew the publican. You see, nandiyan po siya sa verse number 3 ng chapter 10. Now, also, nung makikita rin natin yung storya po ni Matthew sa kanyang pagsunod sa Panginoong Jesucristo, na nung tinawag siya ng Panginoong Jesucristo, iniwan niya po lahat at sinunod niya ang Panginoong Jesucristo. Like what we have read in the book of Matthew chapter 9, verse number 9, sabi dyan, and as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of the customs. He saith unto him, follow me. And he arose and followed him. Kung makikita pa po natin yan, parallel verse po yan ay sa Luke chapter 5 verse 27 and 28. Ganun po yung response ni Matthew sa panawagan ng Diyos. He just left everything and followed the Lord Jesus Christ. Alright? So, as we continue mga kapatid, makikita rin po natin dito po sa sa book of Matthew that the book of Matthew ay mayroong particular subject of people na kung saan in-address ang libro po na ito. Sa kanila po in-address ang libro po na ito. If you're going to check the book of Matthew, it is primarily addressed to the Jewish people. Alright? The original, yung pinaka-subject
pinakatao na purpose kung bakit sinulat ang Book of Matthew para ito sa mga Jewish people. See, primarily it is for the Jews. Inuulit ko po, primarily it is for the Jewish people. Alright? So as we continue mga kapatid, ito po kasi ay, like I said, kaya po ito primarily for the Jewish people because one of the apparent purpose of this book is to show the Jewish people that Jesus of Nazareth was the kingly Messiah. Jesus of Nazareth was the kingly Messiah. At kaya po nais ko po sinasabi sa inyo to, again, inuulit ko po, huwag po nating baliwalain ito. Dahil pag hindi po natin naintindihan kung para saan yung libro at kung para kanino, makukonfuse po tayo sa tinuturo ng Biblia. Ay dyan po magaling ang dyablo. From the very beginning, kinukonfuse niya ang tao sa pagdating sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po na malaman. Again, ulit ko po, ang libro ng Matthew is primarily addressed for the Jewish people. So kung hindi ka Jew, huwag mong i-claim na primarily addressed for you ang Matthew. Alright? Again, maganda, nalilinaw po natin ito. Later on, pag-uusapan natin, kahit po sa buong Biblia, pwede naman pumasok po yung tanong, bakit natin binabasa ito ngayon kung para pala ito sa Hudyo? Later on, masasagot. In fact, nasagot na po yan dito ni Pastor Hill before. Na tuloy po muna tayo sa ating pinag-aaralan. Again, sinong author ng Book of Matthew? Si Matthew mismo. A Roman tax collector, a publican and a Roman tax collector who immediately followed God nung tinawag siya ng Panginoong Hesukristo. Alright? So primarily, kanino po na isusulat primarily ang Book of Matthew? Para sa mga Jewish people. Anong purpose? Para makilala nila that Jesus of Nazareth was the kingly Messiah on the Jewish prophecy. Alright? Yan po dapat, yan ang gustong ipakita sa kanila. Now, actually, dito po sa Book of Matthew, hindi ko na po ganong i-elaborate sa inyo dito. But dito po sa Book of Matthew, makikita natin dito, may mga familiar words tayo dito. In fact, if you're still aware of it at natatandaan po ninyo, may preaching po si Pastor patungkol sa difference ng kingdom of God, kingdom of heaven. Because these words, ito pong word na fulfilled, kingdom of heaven, and the word king, ito po yung mga key words na makikita po natin sa Book of Matthew. Alright? Sa Book of Matthew. Now, as far as the distinctive features na po ng Book of Matthew, ano na po yung pinaka-nilalaman po nito? Marami po tayong pwedeng makita na nilalaman po dito po sa Book of Matthew na very important, details that are very important na dapat po natin makita. Now, the first distinctive features na makikita po natin, dito po sa Book of Matthew, wala pong iba kundi yung genealogy ng Panginoong Hesukristo. In chapter 1, verse number 1 down to verse number 17, dan natin makikita yung complete genealogy of the Lord Jesus Christ. Okay? Yan yung pinakaunang distinctive features ng Book of Matthew. Now, the second na makikita po natin na distinctive features ng Book of Matthew ay mga incidents and discourses na makikita natin sa Gospel of Matthew. Naalala niyo po kanina, may sinabi po ako sa inyo na percentage ng pinagkaiba ng Book of Matthew sa Mark, Luke, and John. You see? Pero meron din siyang majority na na-shared na contents sa Mark, Luke, and John. Pero dito po, ito pong mga distinctive features na babanggitin ko po sa inyo at mga incidents and discourses na makikita lang natin sa Book of Matthew. Hindi po natin ito makikita sa Book of Mark. You'll never be able to see this as well on other books. Dito lang po yan sa Gospel of Matthew. In chapter 2, makikita po natin dyan sa verse number 1, na dyan po yung visit of the Magi or Magi. Alright? Makikita po natin yan dyan. Na ang mga nilalaman po niyan, na dyan po yung flight into Egypt, andyan po yung slaughter of the innocents,
And nandiyan din po yung the return to Nazareth. So by chapters po itong binibigay ko po sa inyo. Makikita po natin yan dyan. Alright? Marami pa po ito actually incidents. Meron po ito sa chapter 3. Hindi ko na po ito isa-isa sa inyo because this will really take time. No? Pero makikita po natin yan. Dyan po mula yan sa chapter 2 hanggang chapter 28. May mga incidents and discourses po tayong makikita dyan na naglalaman po, na nakikita lamang po natin sa Book of Matthew. Okay? So yan po yung pangalawang distinctive features. Again, the first distinctive feature sa Book of Matthew is the genealogy of the Lord Jesus Christ. Second is the incidents and discourses na makikita lang natin sa Book of Matthew. Or let me just try to go quick on this para makita nyo lamang po. Hindi ko na po i-elaborate yung verses. I'll just go dun sa mga topic na mga chapters. Sa chapter 2, like I said, the visit of the Magi. And chapter 3, the coming of the Pharisees and Sadducees to John the Baptist. If you can remember, sa mga preachings po dito nababanggit na nung napakinggan nila, nalaman nila na si John the Baptist ay nagbabaptize, itong mga Pharisees and Sadducees ay lumapit na lang kay John the Baptist para magpabaptize. And may tagpo sila na kung saan kinwestiyon sila ni John the Baptist kung bakit sa lumapit sa kanya para magpabautismo. So yan po yung isa sa mga distinctive features na makikita natin sa chapter 3. And chapter 5 to chapter 7, nandiyan po yung tinatawag natin complete sermon on the mount. Alright? Complete sermon on the mount. And chapter 11, makikita naman po natin dyan, verse number 28, particularly yung kataga ng Panginoon Jesucristo na, "Come unto me, all ye that labor." Okay? Isa po yan sa mga distinctive features. And chapter 14, verse 28 to 31, yung Peter walking on the sea story, kung maalala nyo po yan, dyan po natin makikita yan. And moving sa chapter 23, mandyan naman po makikita na po natin yung denunciation of the Pharisees as an extended discourse. Now, tuloy-tuloy pa po yan sa 26 verse 15. Nandiyan po yung story ng 30 pieces of silver na tinanggap po ni Judas Iscariot para lamang i-betray ang Panginoong Jesucristo. In chapter 27, in chapter 27, doon naman yung pagbabalik naman niya. Because of his guilt, ibinalik naman niya. So, dyan po yung istorya na yan. And then, marami pa pong napaloob sa chapter 27. Nandiyan po yung the dream of the Pilate's wife. Nandiyan yung appearance of the resurrected saints and the watch at the sepulchre. And then sa chapter 28, dyan na po natin makikita yung storya ng the bribing of the soldiers. The bribing of the soldiers, the earthquake, and the Great Commission. So yan po yung mga incidents and discourses na makikita lamang natin particularly sa Book of Matthew. Alright? Of course, makikita rin natin at the last part ng ibang book yung Great Commission, pero iba na po yung approach na matatagpuan natin. Like I said a while ago, may iba-iba pong estilo na pagsasalita at pagsasalaysay yung mga writers na dapat po nating makita kada book. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung kay Matthew. So the first is complete genealogy of the Lord Jesus Christ. The second is the incidents and discourses na makikita natin sa Gospel of Matthew. And then the third, na distinctive features ng Book of Matthew ay yung mga miracles that can only be found in Matthew. Alright? Miracles naman po ito. Ano-ano po yan? Nandiyan po sa chapter 9, verse 28 to 30, the two blind men healed. Alright? Two blind men healed. And in chapter 17, verse 24 to 27, nandiyan naman po yung the tribute money. The miracle about the tribute money. Yan po yung mga miracles that you can only see in the book of Matthew. And then the fourth distinctive features ay yun naman pong mga tinatawag na parables. Alright? Parables that can only be found in the book of Matthew. Now, nandiyan po sa chapter 13, marami pong nilalaman yung chapter 13 na parables. Sa verse 24, nandiyan po yung parable of the tares.
Sa verse number 44, nandiyan po yung parable of the hid treasure. And sa verse number 45, yung the goodly pearl and the drawn net in verse number 47. In chapter 18 naman po, verse 23, nandiyan po yung parable of the unmerciful servant. Alright, the unmerciful servant. Chapter 20, the laborers in the vineyard. Mula po yan, verse number 1 hanggang verse number 16. And in verse number 21 naman po is the parable of the two sons in verse 28 to 32 ng chapter 21. Chapter 22 is the marriage of the king's son. Verses 1 to 14 po yan. And in chapter 25, may tatlong parables po tayong makikita dyan na dito lamang po sa book of Matthew, na yung mga parables po na yan is about the 10 virgins in verse number 1 to 13. Verses 14 to 30 is the parable of the talents, the common na story na naririnig po natin. And then verses 31 to 46 is the parable of the sheep and the goats. So, kung makikita nyo po, yan po yung mga parables. Those are the distinctive features na makikita po natin. Again, pag titingnan po natin yung distinctive features na yan, you will see those four features. Kaya sinabing distinctive kasi para lamang po yan sa book of Matthew. Alright? Para lamang po yan sa book of Matthew. And then, also, there are also, kung meron tayong tinatawag na highlights, meron tayong pwedeng makikita rin na tinatawag dito sa book of Matthew na 7 posts on 7 mountains. 7 posts on 7 mountains. Ito po yung mga kaganapan on the 7 mountains. 7 posts on 7 mountains. Una po dyan, ito po yung mga, para makita po natin yung contents ng Matthew ay maganda makita po natin yung mga pangyayari dito na about na ginawa ng Panginoon Jesucristo sa bundok. Alright? The first one is the mountain of temptation of Christ. Okay? Mount of temptation of Christ. Sa chapter 4 po yan. And the second post on 7 mountains is the Mount of Beatitudes in Sermon on the Mount. Chapter 5 to 7. Okay? Beatitudes in Sermon on the Mount. In chapter 10 po, makikita naman po natin dyan yung Mount of Commission for the 12. Mount of Commission for the 12. Mga sidelights po ito, mga pag-aaral and sidelights na pwede natin gawin sa book of Matthew. And the fourth is in chapter 16 to 17 is the Mount of Founding of the Church and Transfiguration. Okay? Founding of the Church and Transfiguration. And the fifth is about the Mount of Olives prophetical discourse chapter 25 to 24 to 25. And then the last two is the Mount Calvary and the Mount of Final Commission to the Church in verse number 28. Yan yung mga tinatawag na studies and sidelights na makikita po natin sa book of Matthew. Alright? So, if we're going to analyze the book of Matthew, yung analysis po ng whole book of Matthew, it is from the standpoint, okay? Mula po ito sa standpoint ng kingship ng Panginoong Jesucristo. From the standpoint of the kingship of the Lord Jesus Christ. So like I said, ang makikita po natin sa buong buod ng Matthew ay about the presentation of the Lord Jesus Christ as the coming Messiah. Because marami po ang hindi naniniwala na siya po, even up until this time naman, marami pong mga Jewish people na hindi naniniwala that Jesus Christ is the coming Messiah. Because they thought na ang darating na Messiah ay talagang engrande ang pagdating sa kanila at pagpapakita sa kanila. Pero ang nagpapahayag na lumabas sa kanila na Messiah is from Nazareth. Alright? Is from Nazareth. Kaya hirap na hirap silang paniwalaan. Alam niyo po, kung babasahin po natin maigi, even sa iba pang books ng 4 Gospels, akalain niyo po, nagpakita na ng miracles ang Panginoon Jesucristo, nagpakita na even the resurrection may lumabas. Bagamat maraming hindi naniniwala pa rin po sa kanila doon because nagkaroon ng bribery. Pero but still, marami pa rin nakasaksi ng kanyang pagpapagaling, marami nakasaksi ng kanyang mga ginawang miracles
Gospels and nakasaksi talaga ng kanyang kapangyarihan na He is the Messiah. But yet, here in the book of Matthew, kaya po ito isinulat ay para mas maintindihan po nila. Pero alam niyo, nakakalungkot ay despite of the book of Matthew at nakikita natin na nakasulat po dito sa book of Matthew na ginawa ng Panginoon Jesucristo, hindi pa rin siya tinanggap ng mga Hudyo. Kaya nga, meron pong establishment ng church dito po sa book of Matthew is because they have a hard time. They did had a hard time na tanggapin ang Panginoong Jesucristo as their coming Messiah. Alright? So, kung titingnan po natin mga kapatid, yan po yung particular na makikita po nating events or nilalaman ng book of Matthew. Dito po, hindi na po unlike from the other books, dito po sa 4 Gospels, kung narinig niyo po sa Old Testament, pinag-uusapan po natin before, pinag-aralan natin kung paano natin makikita ang Panginoon Jesucristo. Dito po sa 4 Gospels na ito, it will not be hard for us, even in the New Testament books, hindi na po mahirap na makita ang Panginoon Jesucristo because this is the time na kung saan ang Panginoong Jesucristo ay nagpakita na. Alright? That's why in the book of Matthew, if we're going to look unto Jesus or to Jesus sa book of Matthew, He is presented as the Messiah who has come. Okay? Who has come. Dumating. Okay? Yan po ang presentation kay Jesus Christ sa book of Matthew. And also, Jesus Christ is presented, our Lord Jesus Christ is presented in the book of Matthew as the King of Israel. He is the King of Israel and from the royal line of David. Alright? He is presented as the King of Israel and has come from the royal line of David. Also, in chapter 27 of book of Matthew, makikita po natin din that our Lord Jesus Christ, pinakita po dyan that He is the suffering Savior. Una, He is the Messiah who has come. Pangalawa, He is the King of Israel and with a royal line of bloodline. And then the third, He is presented as the suffering Savior who died for our sin. And then the last, chapter 28, He is shown as the risen Savior. So, dyan po ipinakita, ganyan po ipinakilala ang Panginoon Jesucristo sa book of Matthew. Kaya nga po, kung gusto po ninyong malaman ang mga storya ng Panginoon Jesucristo sa kanyang mga, like for example, katulad nito, hahanapin nyo po that you want to look on a reference. You want to check a reference from the Bible that Jesus Christ is being proven as the Messiah na dumating, ay punta tayo sa book of Matthew. Kung gusto naman natin makita that He is, because naririnig natin, He is the King of Kings and Lord of Lords, He is the King of Israel. Kung gusto natin makita yung kanyang royal lineage, ay punta rin tayo sa book of Matthew. Kung gusto natin makita ang kanyang pagiging Savior, at as He was presented as the suffering and risen Savior, punta ka rin dito sa book of Matthew. So yan po yung presentation ng Panginoong Jesucristo sa book of Matthew. So like I said, mga kapatid, ito pong 4 Gospels na ito, I'm already done. Ang pinaka makikita po natin dito po sa 4 Gospels po na ito, ito po ay pure presentation kung sino ang Panginoong Jesucristo. Okay? Yan po yung tatandaan natin. Of course, like I said, the whole Bible, the whole central theme of the Bible is about the Lord Jesus Christ. Pero kung gusto pa natin siyang makilala, ang personality ng Panginoon Jesucristo, particularly yung pinakatalagang nakafocus na paliwanag sa Kanya, punta tayo sa 4 Gospels. Gusto natin malaman yung istorya niya as the Kingly Messiah, pinesent siya as the Kingly Messiah, punta kayo sa book of Matthew. Later on, doon po sa book of Mark, Luke, and John, meron din pong mga particular na presentation ang mga libro na yan sa Panginoong Jesucristo kung paano natin siya makikilala. Pag-uusapan din po natin yan sa mga susunod na libro. Again, ang kagandahan po sa pinag-aaralan po natin ngayon, dito po sa bagamat, sa Old Testament naman po ay palagi nating sinisilip kung paano natin makikita ang Panginoon Jesucristo. Now, this time, we will be able to have a clear picture how we will see the Lord Jesus Christ on every books.
in the New Testament. Because nandoon na po realization na po yung New Testament. Nagpakita na po siya dito. Sa Old Testament is anticipation. So dito naman po is the realization. Alright? Kaya nga po, para makilala, kaya sabi nga po, lagi natin sinasabi, lagi naririnig sa pulpito na ito, kung gusto ka nating makilala ang Diyos, dapat alamin natin kung anong nasa salita ng Diyos. Again, hindi po natin pwedeng kilalanin ang Panginoong Jesucristo mula sa ibang libro. Para po sa mga bisita namin, if you want to know the Lord Jesus Christ, who He is, at kung anong kaya niyang gawin, pumunta po kayo sa tamang pupuntahan na libro, which is no other than the Word of God, the Bible. Wala na pong iba. Alright? Walang ibang sources maliban sa salita ng Diyos. Yan lamang po ang ibinigay ng Diyos para makilala natin siya ng lubos. Alright? I hope I have helped you this morning para malaman po natin kung anong nilalaman ng Book of Matthew. Next week, we will proceed sa Book of Mark. Alright? Let's all stand up please. Tayo po ay manalangin and then we will proceed with our on our service proper. Alright? Let's pray. Heavenly Father, thank you, O God, for this day that you have given to us. Thank you once again, O God, for letting us know what is in the book of Matthew, O God. Salamat, Panginoon, at sa araw po na ito ay binigyan niyo po kami, Panginoon, ng oras para malaman at maintindihan, Panginoon, kung paano namin kayo makikilala, Panginoong Jesucristo, mula po sa book of Matthew. Once again, O God, please continue to help us to learn more and to have that desire to know you more mula po sa inyong salita. As we proceed on, as we move on to our service, we proceed with our service, O God. Please continue to be with us. Holy Spirit, continue to give us, O God, the excitement to learn more about you and your word, and continue to be excited sa pagtanggap po ng iyo pong mensahe para po sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat sa oras po na ito. Ibinabalik po namin ang mapurit pasalamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, remain standing please, and tayo po ay dadako sa